Isang magandang gabi sa ating lahat. Ngayon, bago natin sisimulan ang ating klase, ay manalangin muna tayong lahat. Tayo ay tumayo. Okay, maraming salamat Binibini. Panguluhan mo ang ating panalangin ngayong gabi. Maaari ka nang magsimula. Okay, maraming salamat Binibini at maaari na kayong umupo. Ngayon naman ay kukunin ko muna ang mga tala ng mga lumiban sa klase natin ngayong gabi. Okay, sino ba ang mga lumiban ngayon? Okay, maraming salamat at walang lumiban. Ngayon, bago din tayo magsimula sa ating klase, ay meron din akong mga ilang paalala. Una ay pulutin muna ang mga basurang ating makikita upang maging malinis ang ating silid-aralan. Pangalawa ay umupo tayo sa kung saan komportable tayo, lalo na sa mga estudyante na malalabo ang mga mata. Pangatlo ay itago natin ang ating mga cellphone at i-silent ito. At ang panghuli ay huwag gumawa ng ingay na kung saan hindi ito bahagi ng ating klase. Naiintindihan ba ng lahat? Okay, maraming salamat. Bago tayo magsimula sa ating susunod na tatalakayin ay magbalik-aral muna tayo. Sino ba dito ang mga nakakaalala sa ating nakaraang tinalakay? Okay, Binibini, ano? Maraming salamat. Tama ang kanyang sinagot na ang ating nakaraang tinalakay ay tungkol sa ang hudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na kung saan ay ginagamit ito upang maipakita ang tamang daloy ng mga kaganapan sa isang kwento, sa isang istorya, at sa isang bagay. Okay, maraming salamat at napakahusay ng inyong mga sinagot. Sa ating ring klase ay meron din akong ihanda na motibasyon na kung saan tinatawag itong jump in o talonsa na kung saan kayong lahat ay sabay-sabay na pupunta dito sa harapan at maghahawak ng kamay. At kapag sinabi kong talon paatras, ay tatalon kayo paatras. Pag sinabi ko namang talon paharap, ay sabay-sabay kayong tatalon paharap. Pag sinabi kong talon pakaliwa, ay kakaliwa kayo, at talon pakanan ay kakanan kayo. Ngayon, ang mangyayari ay kung sino ang magkakamali sa inyo ay siyang sasagot sa aking ipapakita sa ating projector. Malinaw ba? Okay, maraming salamat. Sisimulan na natin. Ngunit bago ay magbibilang ako ng 3 para makapunta kayo dito sa harapan at makapaghawak-hawak ng kamay. 1, 2, 3. Okay, maraming salamat at kayong lahat ay narito na. Ngayon ay sisimulan na natin ang ating motibasyon. Okay? Jump in, jump out. Okay, Ginoo, ikaw ang nagkamali ngayon ay tukuyin mo kung ano ang nasa ating projector. Okay, maraming salamat at tama ang kanyang sinagot na ito ay isang masaya. Ngayon naman ay dumako tayo sa susunod na kung sino ang magkakamali. Okay? Jump in, jump right, jump left. Okay. Ang susunod na nagkamali ay si Binibini. Okay, maraming salamat at tama ang kanyang sinagot at ito ay ang isang galit na emoji o larawan. Maraming salamat sa inyong partisipasyon at maaari na kayong umupo. Okay, maraming salamat. Napakahusay ng inyong ginawa at palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At na kung saan napansin ko rin at nakikita ko na kayong lahat ay napakahuhusay at nakikita ko rin na kayo ay madadalian lang sa ating susunod na leksyon dahil meron na kayong konting kaalaman sa ating susunod na tatalakayin. Okay, may tanong ako sa inyo. Sino ba dito sa inyo ang meron ng ideya kung ano ang ating susunod na talakayin?
Okay, maraming salamat Binibini. Meron ka ring punto. Sino pa ang nais magbigay ng kanilang hula? Okay, mayroon din siyang tamang sinabi. Okay, maraming salamat. At talaga namang napakahuhusay ninyo at ang ating talagang susunod na tatalakayin ay tungkol sa at ang iba't ibang ekspresyon o emosyon na kung saan meron ding kaakibat na tungkol sa ang alibughang anak. Ating paksa ngayon ay tungkol sa ang iba't ibang ekspresyon o emosyon. Parabola, ang alibughang anak na makikita sa Lucas 15:11 to 30. At ang ating target sa pagtututo ay tungkol sa nabibigyang puna ang estilo ng may akda batay sa mga salita at ekspresyong ginamit sa akda. Okay, sino ba dito ang nakakaalam kung ano ang parabola? Maraming salamat, tama ang kanyang sinabi. At ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin kung ano ang nasa ating projector. Maraming salamat. Muli, ang ibig sabihin ng parabola, ito ay isang kwentong may aral na karaniwang gumagamit ng mga tauhan at sitwasyon upang ipahayag ang mensahe ng turo. Ito rin ay isang kwento na kung saan ito ay hango sa banal na aklat o ang mas kilala nating Biblia. Ngayon, kung mapapansin ninyo ay mayroong mga hindi pamilyar na mga salita sa atin. Tama ba? Okay, tama. Na kung saan ay sa susunod na slide ay bibigyan nating kahulugan. At una ay ang alibugha o ang ibig sabihin ay maluho o irresponsable. Okay, sino ang nais magbigay ng halimbawa tungkol sa alibugha na salita? Okay, maraming salamat. Ang alibugha, isa itong maaring isang tao na kung saan ay isang maluho o irresponsable sa kanyang mga ginagawa. Ngayon naman ay ang nilustay. Ibig sabihin ito ay ginastos o winandas. Halimbawa nito ay ginastos ng isang tatay ang pera ng nanay sa pagbili ng gamot. At ang pangatlo ay nagagalak. Ibig sabihin ito ay natutuwa o nasisiyan. Sino ba ang nais magbigay ng halimbawa sa nagagalak? Okay, maraming salamat. Tama na nagagalak talaga ang isang ina kapag umuwi ang kanyang anak galing abroad. Okay, maraming salamat. Naintindihan na ba ng lahat kung ano ang ibig sabihin ng mga hindi pamilyar na mga salita? Okay, maraming salamat. Ngayon naman ay dumako tayo sa ano ba ang ibig sabihin ng ekspresyon o emosyon. Okay, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng nararamdaman ng isang tao. Hindi ba't kung napapansin ninyo ang isang tao kapag mayroon siyang ekspresyon o emosyon ay nakikita natin ito sa kanyang kilos at maging sa kanyang pagmumukha. Halimbawa ng mga ekspresyon na maaaring gawin ng isang tao ay maging masaya, malungkot, galit, at takot. Ngayon naman ay bigyang diin natin ang mga pangunahing ekspresyon o emosyon na kung saan una ay ang masaya, pangalawa ay ang malungkot, pangatlo ay ang galit, at ang pang-apat ay ang takot. Una ay ang masaya na ekspresyon o emosyon. Pakibasa, Binibini. Okay, maraming salamat. Ibig sabihin kapag sinabi natin masaya, ito ay ang kaligayahan o kasiyahan na makikita natin sa isang tao. Maaari itong makita sa kanyang pamumukha at maging sa kanyang kilos. Halimbawa nito ay, masaya ako nang makita ko ang aking mga kaibigan. Sino pa ang nais magbigay ng halimbawa? Okay, maraming salamat at napakahusay. Ngayon naman ay dumakot tayo sa pangalawang ekspresyon o emosyon na kung saan tumutukoy ito sa pagkakaroon ng kalungkutan o pagkabigo na kadalasan ring nagdudulot ng hindi magandang pakiramdam o emosyon. Kung mapapansin natin kapag tayo ay malungkot,
tayo ay kadalasang meron tayo sa gilid, kadalasan rin ay napagbubuntungan natin ng ibang tao kapag tayo ay malungkot. Okay, maraming salamat. Pakibasa ng ating halimbawa, Ginoo. Okay, maraming salamat. Talaga namang nagpapakita ng emosyon o ekspresyon na malungkot ang ating halimbawa dahil naglalaman ito nung namatay ang kanyang kaibigan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlo at ito ay ang galit. Okay, ito ay isang matinding emosyon ng pagkasakit o pagkabigo na pagkilos ng naglalayong ipakita ang sama ng loob, na kung saan rin ay makikita natin sa ating mga mukha at kilos na kung saan tayo ay nagagalit. O kadalasan natin itong nararanasan kapag hindi natin nagustuhan ang isang pangyayari. Halimbawa nito ay nagalit si ate dahil inagaw ng kanyang kaibigan ang kanyang nobyo. So kung saan makikita talaga natin ang isang galit na emosyon o ekspresyon dahil inagaw ang kanyang nobyo. At ang panghuli naman ay ang takot. Ang takot ay isang emosyon na pagkadulot ng pangamba o panganib na kung saan mapapansin natin ito o kadalasan natin itong nai-experience kapag tayo ay tinatakot o kapag may nagbabanta sa atin. At ang halimbawa ay nararamdaman niya ang takot nang marinig ang malalakas na tunog sa dilim. Okay, naintindihan ba ng lahat? Muli, ano nga ba ang apat na ekspresyon o emosyon? Okay, tama. Una ay ang masaya. Pangalawa ay ang malungkot. Pangatlo ay ang galit. At ang pang-apat ay ang takot. Ngayon naman ay may inihanda ako sa inyong pagsasanay na kung saan ibigay ang ipahiwatig na ekspresyon o emosyon mula sa mga pahayag at ipaliwanag. Ngayon ay gumawa rin ako ng grupo na kung saan ay doon kayo sabay-sabay na sasagot. Dahil sa pagsasagot ay may ibibigay ako sa inyong mga emosyon o ekspresyon na itataas ninyo kapag narinig nyo ang mga pahayag na ito. Una ay ang ekspresyon na masaya. Pangalawa ay ang ekspresyon na malungkot. At ang maaari ring ekspresyon na maaari niyong itaas ay ang ekspresyong galit. Naintindihan ba ng lahat? Okay, magaling. Ngayon naman, ang pangkat-una ay pinangungunahan ni Binibining Catherine, ni Binibining Apurado, ni Ginoong Romeo, Binibining Joanna at Ginoong Marlon. Ang susunod na pangkat, dalawa ay ang si Binibining Yasmin, si Ginoong Ramon, Binibining Karen at si Binibining Jassy. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang bumuo ng isang bilog. Okay, mahusay. Ngayon ay simulan na natin ang ating pagsasanay. Sa ating pagsasanay ay magbibigay lamang ako sa inyo ng 3 segundo. Pagkatapos ay pipili lamang kayo ng representative na kung saan magpapaliwanag ng inyong sagot as a group. Okay, maliwanag ba? Okay, maraming salamat. Ang unang sitwasyon, ito ay ang Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa inyo. Okay, bibigyan ko kayo ng 3 segundo para makapag-isip ng sagot. Okay, maraming salamat. Ang kanyang ekspresyon o emosyon na ipinapakita ay isang malungkot. Tama kayo. Dumako tayo sa ating pangalawang sitwasyon. Sabay-sabay nating basahin. Tayo'y magdiwang sapagkat ang anak kong ito'y namatay at muling nabuhay. Okay, ang ekspresyon na pinapakita ay masaya. Muli, tama kayong lahat. Sitwasyon na pangatlo ay ang kailanmay hindi ako sumuway sa mga utos mo. Ang tamang ekspresyon ay ang galit. At ang panghuling sitwasyon ay ang anak kong ito'y nawala at muling natagpuan.
Muli ang inyong sagot lahat ay tama dahil ito ay nagpapakita ng ekspresyon o emosyong masaya. Okay, kayong lahat ay napakahusay. Bigyan nyo ng palakpak ang inyong mga sarili. Okay, bumalik na kayo sa inyong mga upuan at kayong lahat ay may tagsasampung mga puntos. Okay, kung matatandaan ninyo, ipinabasa ko sa inyo ang tungkol sa ang parabulang ang alibughang anak. Ito ay sabay-sabay niyo ring sasagutin at ang sitwasyon natin ay, anak, ikaw ay laging kasama ko at ang lahat ng akin ay sa iyo. Dapatwa't nararapat na tayong magpiging at lumigaya sapagkat ang kapatid mo ay namatay at muling nabuhay, nawala at muling natagpuan. So ang tanong dito, sa inyong buhay, ano ang kahulugan ng pahayag ng Ama bukod sa pagpapatawad? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang magsagot sa ating sagutan. Okay, sa pagpapahayag ng inyong mga sagot ay isang grupo pa rin at pipili pa rin kayo ng isang representative upang ipahayag ang inyong mga sagot. Pangungunahan ito ng pangkat 1 at susundan naman ito ng pangkat 2. Okay, maraming salamat. Pangkat 1, ibahagi ang inyong mga sagot. Pangkat 2, ibahagi rin ang inyong sagot. Okay, maraming salamat. Ang lahat ng inyong sagot ay napakahusay. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating synthesis o pagbubuod ngayong araw. Ano nga ba ang inyong natutunan sa araw na ito? Isa-isa kayong magbahagi ng inyong mga tutunan at magsimula na. Okay, napakahusay at talagang kayong lahat ay nakinig. Ngayon ay dumako tayo sa ating ebalwasyon na gagawin at ang panuto ay puna ng angkop na estilo na bay sa mga ekspresyong malungkot, masaya, galit, akot. Gamit sa pahayag, isulat ito sa buong papel ang tamang sagot sa patlang. Bibigyan ko lamang kayo ng tamang oras sa pagsagot at ipasa ang inyong mga papel. Magsimula na. Ngayon ay bago natin tatapusin ang ating araw, ay may takdang aralin akong ibibigay sa inyo. Ito ay humanap ng isang parabola at gumawa ng sariling reaksyon tungkol sa isang napili at ilahad ito sa oras ng ating klase sa susunod na araw. Naintindihan ba ng lahat? May katanungan pa ba? Okay, maraming salamat. Araw na rin ito, bago natin tatapusin ang ating araw, ay manalangin muna tayo na pangungunahan ni Binibini. Okay, Binibini, simulan na ang panalangin. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga mag-aaral.